So, punta tayo ngayon sa steps to begin a life consecrated to God. Yung mga hakbangin sa pagpapasimula ng pagtatalaga ng buhay sa Panginoon. 3 bagay lang ito. Una, kilalanin mo siya, makilala mo siya. Pangalawa, ay sumunod ka sa Kanya. Pangatlo, ay gayahin mo siya. What you practice, you will be good at it. So, una po, lagi nating tatandaan na ang isang Kristiyano po, pagka tayo ay tumanggap sa Panginoon, binigay natin ang ating buhay ng totohanan sa Diyos, hindi po ito madali kasi meron tayo siyempreng gagawin. Hindi ko mo sinabi natin tayo naligtas sa pamagitan ng biyaya ng Panginoon, okay na. Part po yun ng Panginoon. Totoo po, hindi tayo maliligtas sa ating mga ginawa sapagat tayo pong lahat ay nagkakasala. Hindi po tayo perpekto. Kaya nga, ang kaligtasan po is by grace. Yung 2:8 hanggang 10 ng Epeso, yun ay lagi natin tinatalata. Na tayo naligtas, hindi sa ating sariling, hindi sa mabuting gawa, kundi tayo naligtas dahilan sa biyaya ng ating Panginoon. Hindi sa mabuting gawa, kundi upang ang tao, sabi niya, ay huwag magmapuri. Pero po, doon sa 10, sabi doon, tayo ay nilikha kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa. Amen. So, yun po yung bahagi natin. Ipakita na totoo na tinanggap natin ay biyaya ng Panginoon sa pamagitan po ng mabuting pamumuhay. Mabubuting gawa na ating ginagawa sa buhay natin, sa paglilingkod natin, sa ating kapwa. Kung tayo nananampalataya o sinasabing tayo Kristiyano, pero hindi naman nakikita sa ating mga gawa, yung ating sinasabi, hindi po totoo na tayo'y naging born again. Baka ang nangyari po, nalaglag tayo bago ipanganak. Natunaw, na-abort. Kaya akala lang natin, yung iba ay na-born again. Pag na-born again ka po, dapat na maintindihan mo ang mga bagay na dapat mong matutunan at ito po ay ating pamuhayan. So, kaya po, mahalaga, yung unang steps ay yung makilala natin siya. Sabi po dito sa Pilipos 7 hanggang sa talatang 11, babasahin ko po. Ang sabi po rito, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinahahalagahan ko noon ay itinuring kong walang kabuluhan. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng mahalaga. Ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo. Kakaiba po ito kaysa sa basta makilala. Pagkatapos na makilala niya ang Panginoon, ano po ang sabi dito? Yung lahat daw ng kanyang makasariling paniniwala, kalagayan, ang sabi po doon ay itinuring kong walang kabuluhan. Para kung ang ibig po sabihin, kung ang mga bagay na meron tayo na ating minamahalaga, pero ito po'y naglalayo sa atin, sa ating buhay bilang tagasunod o bilang Kristiyano, sabi niya, ito po ay itinuring kong walang kabuluhan. So sa lahat po ng bagay, itinatama lang po tayo na lahat ng meron tayo, dapat po ito ay maging kaugnay ng Panginoon sa ating pananampalataya sa Diyos. Amen? Gusto ng Panginoon na i-bless tayo sa lahat ng bagay. Pero hindi niya po nais na i-bless tayo
minus ang atin pong pananampalataya at pagsunod sa Panginoon. At marami pong ganyan. Marami na mga sinasabing Kristiyano, tumanggap sa Panginoon, pero hindi po na-consecrate yung kanilang mga buhay. Kaya makikita nyo, maraming Kristiyano, pagkalinggo, wala sa simbahan. Makita po natin, for the sake of money, iniiwan nila ang pananampalataya. Kaya nga, ang sabi po dito ni Jesus, ni San Pablo, ang lahat ng may kabuluhan sa akin noon ay tinuturing ko walang kabuluhan para makilala lamang niya ang Panginoong Hesus at lahat ng bagay na ipinalalagay kong walang kabuluhan, sabi niya, makamtan ko lamang si Kristo. So, talagang desperate siya na makilala ang Panginoon. Hindi lamang sa pagbabasa, hindi lamang sa isip, kung hindi maging sa kanyang pamumuhay. Sabi niya, verse 9, at lubusang makasama niya. That's the most important, makilala at makasama niya. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon buhat sa Diyos. So, hindi na yung kanyang kakayahan. Mas effective ngayon na ang motivation niya ay yung kanyang pag-ibig, pagmamahal, pagnanais na sumunod sa Panginoon. Sabi niya sa pamagitan ng pananampalataya, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makabahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. So, yun po yung kanyang dedication na itinalaga niya ang kanyang buhay at yun din yung hamon sa atin na makilala at makasama natin si Jesus at someday ay makasama niya tayo sa panahon ng pagkabuhay na maguli. Amen. So, sabihin mo rin sa iyong katabi, gumising ka. Amen. Hallelujah. Marami po kasi dito magtitinda sa palengke, kaya pupuyat. Pero sandali lang po ito, ha? So, ngayon, sa pagkakilala sa Panginoon, paano natin magagawa yan, masisimulan? Alam po nyo, mahalaga yung tayo po ay laging nagbabasa, nakikinig ng salita ng Diyos. Para makilala mo o unawaan mo ang isang kalagayan, nagsisimula ka na alamin sa pamagitan ng pagkuha ng mga impormasyon. Kaya nga, sa Bible po, sa buhay po natin, pagka Kristiyano ka, hindi ka lalago nang hindi ka nagbabasa ng Bible. Amen? Totoo po yun. Kahit na matagal na kahit kami, mga pastor na o mga manggagawa, leader, pagka po hindi na kami nagbasa ng Bible, iba po yung binabasa, iba yung kabisado mo lang. Alam po yun, nawawala na yung tinatawag na revelation ng Holy Spirit sa atin. Nauubusan ka. At nagiging natural na lang yung paraan ng iyong paglilingkod. Pero po pagka yung tayo lagi nagbabasa, pagkatapos tayo po'y nananalangin, alam po ninyo, ang ating buhay Kristiyano parang laging bagong dilig na halaman, nananariwa. Amen? At tayo po'y nagiging matibay sa ating pananampalataya, sapagkat ang salita ng Diyos ay hawak-hawak nating palagi. At ang ating pagtitiwala ay nadun sa sinabi ng Panginoon. Kaya sabi ni Pablo, magagawa ko, I can do all things through Christ who strengthens me. Hindi mo po yan maintindihan pag hindi mo talaga kilala ang Panginoon. Kaya magbasang palagi ng Bible at manalangin palagi. Lalago lang tayo sa atin pong pagkakilala, pagkaunawa sa isang bagay
sa isang tao sa mga impormasyon na atin pong laging nababasa sa kanila. Amen. Kaya nga, mahalaga po sa isang Kristiyano, bagamat ito'y alam na po natin, pero mahalaga po na ito'y gawin nating ugali. Practice natin na tayo po ay laging magbasa ng Bible. At pagka ganun po, hindi ba, yung Josue 1:8, giginhawa ang iyong buhay at ikaw ay pagpapalain. Kung tayo ay laging nagbabasa ng Bible. So, pangalawa po, pagkakilala mo ang Panginoon at ang salita niya ang siyang dominante sa iyong buhay, madali pong sumunod. And that's the second thing. Pagka ikinonsecrate natin ang buhay natin bilang tayo mga anak ng Diyos, mga lingkod ng Panginoon, maintindihan natin yung tayo ay sumunod sa Panginoon. Sabi rito sa 12, tuloy natin, sa verse 12 ng Philippians chapter 3, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala. Sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko ipinalalagay na nakamtan ko na. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. One thing, sabi niya. One thing. Ibig sabihin, focus ako sa isang bagay na aking pinagsisikapang gawin. Sabi niya, nililimot ko ang nakaraan. Ibig sabihin, hindi ka na napatatali anuman yung nakaraan mong disappointment sa buhay, yung mga pagsuway na nangyari sa nakaraan, kasalanan na nangyari sa nakaraan. Sabi niya, nililimot ko na yon. Paano yun nangyayari? Pag tayo po'y nagsisi, humingi ng tawad sa Panginoon, limutin na natin yung nakaraan. Pag tayo po ay pinatawad ng Panginoon, burado na rin po yon. Amen? Kaya ipinalalagay, sabi niya, nililimot ko, one thing I do, isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang mga bagay na nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong marating, makamtan. So, pagka po tayo ay balik ng balik sa ating nakaraan, alam po ninyo, hindi kayo makakausad, hindi tayo makakausad pasulong ng pasulong. Kaya maraming mga tao, mga kabiguan nila, yung mga sakit sa buhay na inabot nila, pagka binalik-balikan mo, nagiging emosyonal ang tao. Hindi sila umuunlad sa kanilang karakter. At kadalasan po, pagka ang isang tao ay lumaki na, sinaktan mo, diba, yung pamilya nila, hindi naging maayos. Tapos, yung mga na-bully sa school, yung mga sinaktan ng kapwa, alam po nyo, karamihan po yan, pagka hindi nila nalabanan yon, nagiging kriminal din sila. Yung nangyari sa kanila, gagawin din nila sa ibang tao. So, kita nyo yung mga hazing na yan, yung mga, dito lang yan yung huling balita sa hazing, dyan lang yan sa Umboy, doon sa may, doon naganap yun, namatay, doon binugbog yung bata, galing sa Manila. Ngayon, bakit nang bubugbog? Bakit ganoon kung bumugbog yung mga initiator noon, yung mga nambubugbog na hazing, yung mga senior, kumbaga sa senior. Alam niyo kung bakit? Binugbog din kasi sila Binugbog sila. Kaya, ang nangyayari ay mambubugbog din sila. Gaganti sila doon sa mga susunod sa kanila. Kaya, warning po ito sa atin ng mga magulang. Kung kayo mayroong mga anak sa mga kolehiyo o kahit sa high school, huwag ninyong pasasalihin sa fraternity. Hindi po nakabubuti yan. At
iba't iba lamang na bagay ang matututunan po nila. So meron po kasabihan, pag ikaw'y nasaktan, pag ikaw'y nasaktan at hindi mo yan napagtagumpayan, hindi mo naalis yan sa alaala mo, lagi mong babalikan yung iyong yung iyong karanasan yan, mananakit ka rin ng kapwa mo. Kaya alam po ninyo, pag maltrato ka sa pamilya mo, pag nagkaroon ka ng pamilya, ganoon din ang gagawin sa iyo. Gagawin mo sa kanila. Kaya patuloy. Yan po ang tinatawag na generation curse. Sumpa ng lahi. Pasalin-salin yan. Pasalin-salin. Kaya ano po ang dapat gawin? Lumapit ka sa Panginoon, isuko mong lahat yan, humingi ka ng tawad, at sabihin mo, Panginoon, ikaw ang mahalaga sa akin, magpapatuloy ako at lilimutin ko yung nakaraan. Amen. Amen. Hallelujah. Okay, para pakamahal natin, Panginoon. So, makakaalis ka doon sa lubak na kinalalagyan mo kung ikaw ay nalubak na parang sasakyan. Makaka-move on ka, simula ka na maintindihan na maligaya ang buhay na hindi nabubuhay sa nakaraan. Amen? So, mga ganyan, mga umibig ng sobrang pag-ibig, pagkatapos hindi naman sila pinakasalan ng mga iniibig. Abay, napakasakit ko, Kuya Eddie, doon na. Dala-dala mo yung sakit. Kaya, dapat ma-overcome natin ang nakaraan. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, move on na tayo. Okay, ngayon, ang pangatlo ay imitate. So, makilala mo ang Panginoong Hesus, tapos ay tumalaga ka na sumunod sa Kanya, at pagkatapos, alam po niyo, pagka si Jesus ay hindi ba tinawag yung mga alagad, sabi ng Panginoon, sumunod ka sa akin. Iniwan nila yung lahat at sumunod sa Panginoon. Alam po ninyo, pagka tayo gusto natin na ma-upgrade yung ating buhay Kristiyano, yun sinabi po ni Pablo, na nagpapatuloy ako na gawin ang ipinagagawa sa akin ng Panginoon. At pag tayo po tinawag ng Panginoon, ipakita po natin na willing tayo. Alam po ninyo, si Pedro ay hindi perpekto. Si San Pedro, hindi po siya perpekto, pero meron siyang qualification na siya po ay susunod doon sa kanyang Panginoon. Kaya nung sabihin ng Panginoon sa kanya, sumunod ka sa akin, iniwan nila yung lambat nila, pangungunan ni Pedro, sumunod sa Panginoon. Kaya, alam po ng Panginoon yung pwedeng sanayin, yung pwedeng susunod sa Kanya. Kaya, nagle-level up tayo. Pero pagka hindi ka susunod sa Panginoon, alam din ng Panginoon yun. Mareklamo ka. Amen? Kaya, alam po nyo sa pag-uugali, dalawa yung impluensya natin. Kapag ikaw ay isip tupa, kaya ang tawag sa atin tupa di ba? Ano ang ginagawa natin? Masunurin tayo. Sumusunod tayo doon sa pastor. Amen? Ng tupa. Ngayon, pagka ikaw ay kambing, ano naman ang karakter? Minsan ikay susunod, pagkagutom, pero pagka hindi, minsan nanunuwag. Okay, minsan sumusuwag. May sungay tapos, pangatlo, yung worst. Yung ahas, kailanman, hindi po yan sumusunod. Yung mga buwaya. Alam niyo kung bakit? Kasi hanggang mula sa kanilang pagkabata, pagka napisa na yung mga itlog nila, hindi na sumusunod, walang sinusundan yung mga hayop na yan. Yung kanya-kanya na sila. Kanya-kanya. Alagaan sila ng nanay nila. Nung ahas, inaalagaan yun Tapos yung buhaya, hindi ba, inaalagaan yung kanilang itlog. Pero pag napisa na po yun, kanya-kanya na yun. Kaya, ganyan po ang karamihan. Pag ikaw ay mayroong ugaling ahas,
o kaya buhaya, hindi mo matutunan ang sumunod. Amen? Hindi ka susunod kasi yun ang simula mo. Yun ang iyong kalagayan. Kaya hindi tayo itinuring ng Diyos na tupa, na kambing o kaya ay ahas. Tayo ay itinuring ng Panginoon na mga tupa, mabababa, umaasa sa kanilang pastor at kaya lagi sumusunod. Amen. At sabi na nakikilala ako ng aking mga tupa at nakikilala ko ang aking mga tupa at sila'y sumusunod sa akin. No, ako nasa Missouri, yung kaibigan ko po doon na tiyuhin noong aking bayaw na Amerikano, mayroong bakahan siya. Mga 5,000 mahigit na baka na puro pula. At alam po nyo, ako'y humanga doon. Kasi noong magpapakain na po siya, sinigawan niya, mayroon siyang sabi, "Ooh!" Ganoon. Tapos yung mga nanginginain ng mga baka doon, kasi malawak po yung kanyang hacienda, ay tumigil at nakuha yung atensyon ng tinig. Tapos nung sumigaw uli, yung mga baka ay nagmamadali na pumunta doon sa lugar ng pakainan nila. Pero sabi niya sa akin, you try to do same thing tomorrow. Di ako, nung kinabukasan naman, ako naman ang pinasigaw niya. Ganon din ang tono ko. Hindi ako pinapansin ng baka. O kaya, totoo sabi po, nakikilala ko ang aking tupa at ang aking tupa'y sumusunod sa akin. Kaya sabi ko, kakaiba rin ito. Nung ko lang nakita yun eh. Mga baka yun, ay lalo na yung tupa. So sa Israel, ganoon po yun. So ngayon, tayo po yung mga tupa, masunurin tayo. Hindi tayo kambing, hindi tayo ahas. Hindi tayo, tawag dyan, buhaya. Amen. Na hindi po natutong sumunod. Okay na rin kung kambing, medyo yung kambing, kinukuha pa ng Panginoon yun eh. Kasi pinapakinabangan niya ang kambing eh. At saka hindi naman laging ang kambing ay nanunuwag. So, pero pagka ikay buhaya, ahas ka, talagang mahirap. Hindi mo natutunan. Simula pagkapisa, hindi na siya natutong sumunod sa magulang. Amen? Minsan parang may ganun tayong anak. Kahit anong gawin mo, ayaw sumunod. Baka, ewan ko. Pero mahirap, walang imposible sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, manampalataya ka, maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. So, paanohan na lang ng pananampalataya. Okay, pang-tatlo, imitate Him. O gayahin mo siya. Ngayon, siyempre, pagka-follower ka ng Panginoon, ginagaya mo siya, imitate. Alam po ninyo, ang another word sa imitate o yung gayahin ay reproduce. Ibig sabihin, reproduce His character. Gayahin mo yung character niya. Sabi po dito sa sa Philippians 4:9, 4:9 po ng Pilipos. Ang sabi po dyan, lagay mo nga 4:9, Pilipos 4:9. Ang sabi ganito, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin, sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Amen. Gayahin daw natin siya. Ang sabi po dyan, isagawa ninyo lahat na natutunan. Tinanggap, narinig. Sa gayon, sa inyo ang kapayapaan ng Panginoon. So, kaya pagka tayo po ay nag-consecrate tayo ng buhay natin sa Panginoon,
tayo po ay nakatakda na nakatalaga rin na sumunod. Ma-imitate natin yung kanyang mga ginawa. Alam po ninyo, sabi sa 6:38, ang isang karakter ng Panginoon na mahalagang-mahalaga na maintindihan natin, 6:38 ng Juan. Ang sabi po ganire, ako'y bumaba sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. Sa 6:38, bumaba daw ang Panginoon sa langit, hindi para gawin yung kalooban niya, kung hindi ang kalooban ng kanyang ama na nagsugo sa kanya. Kaya nakatalaga siya, noon siya pumarito, nakatalaga-talaga siya para ang gawin hindi yung kanyang kalooban, kundi yung kalooban ng ama sa langit. So tayo, ganun din. Tayo tinawag ng Panginoon at dapat tayo matalaga na ang gawin po natin, pamuhayan natin, ay ang kalooban ng Panginoon, hindi po yung atin. Pagka ganyan po, lagi sabi doon, ang kapayapaan ng Diyos ay sa iyo. Kaya pagka hindi kalooban ng Diyos yung ginagawa mo, siyempre, mararamdaman mo kung kay Kristiyano, sensitibo ka, wala kang kapayapaan. Amen? Pero pagka kalooban ng Panginoon yung ginagawa mo, siyempre, mapayapa ka. So, Romans chapter 8, verse 29. Ang sabi po dito, 8:39 ng Roma. Nasa si PJ, maris na ba? Okay, sabi dito sa 29, sapagkat sa mulat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya, at ang mga ito'y pinili niya upang maging tulad ng Kanyang anak. Sa gayon, ang anak ay naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Pasimula pa raw, alam na ng Diyos yung sa Kanya, at itinalaga daw tayo na na maging katulad ng ating Panginoong Hesus. So, saan? Sa pagka-Diyos? Hindi. Sa pagiging mabuting anak na naparito siya para italagang gawin, ang buhay niya gawin yung mga ipinagagawa ng kanyang ama. Tayo, ganoon din. So, itinalaga tayo para maging katulad ng Panginoon na sa pagiging anak siyempre, na naging mabuti siyang anak, submitted siya sa tatay niyang palagi, kalooban ng kanyang tatay ang kanyang ginagawa. Amen? Kaya hindi po pwede na marami tayong tatay, nawawala yung DNA ng pagpapamilya po. Maraming tatay. Doon sa, yung 4:15 ng unang Korinto, yun ay lagi natin tinatalata, na ang sabi po doon, kahit tayo'y magkaroon ng 10,000 mga guro, iisa lang ang tatay natin. Amen. So, ang ibig sabihin, maraming tagapagturo, maraming ginagamit ang Panginoon, iba't ibang ministry, may ebangelista, may pastor, may propeta, may guro. Pero, ang sabi diyan, lahat ng yan ay nakatutulong para sa pagpapalakas ng katawan ng Panginoon. Pero, when it comes to the concept ng loyalty, tayo po ay maging katulad ng pamilya. Loyal tayo doon sa ating sariling pamilya. Hindi po iba-iba ang ating pinupuntahan. Hindi tayo hiwa-hiwalay. So, you will experience yan po yung consequence sa paghiwa-hiwalay. Okay lang tayo dito kung puro door of faith yan. Siyempre, meron tayo dyan sa Halang, meron tayo doon dito sa Binyan, no? Iba-ibang lugar, barangay. Maging loyal tayo sa atin pong samahan bilang pamilya.
Kasi yung mga pastor yun, yun ay parang mga anak ko na rin eh. Ang turing ko sa kanila, yung mga pastor sa Door of Faith, kasi ako ang national director ng DFCCI sa Pilipinas di siyempre, aking itinuturo, kahit sa abroad kayo pumunta, kung makakapagsimula kayo ng pamilya natin, di magsimula kayo. Amen? Kasi dito tayo itinalaga ng Panginoon. Pag kayo yumaman, ay dito rin tayo. Amen? Huwag kayong pupunta sa convenient lang. Hindi, bumili kayo ng 3 hektarya lupa kung gusto ninyo. Doon natin itayo simbahan, kaya maraming parking. Amen? So, yung iba kasi, pag magandang kotse, ayaw na pumunta rito. Kasi daw, ay masikip. Di bumili ka, sabi ko, bumili ka ng 3 hektarya lupa para tayo magpapatayo doon, para malaki ang parking natin. So, pero anyway, ang mahalaga ay tayo loyal sa pamilya. Kaya imitate. Kaya mahalaga po, yung tatay ay mananampalataya. Mahalaga po yan. Kasi kapag ka po ang tatay hindi nabubuhay sa maayos na halimbawa ng pagpapamilya bilang tatay, magiging ganun din siyempre yung anak mo. Amen? Kaya sasabihin mo, huwag kang magsugal, huwag kang mag-addict. Tapos makakita, ikaw ang puro addict, ikaw ang puro sugal. Susunod ba yun? So, hindi. So, as a father po, maintindihan natin na mahalaga po na ginagaya tayo ng ating mga anak. Pagka yung magtuturo ka sa kanila tungkol sa pananampalataya, o maging tapat ka sa Panginoon, ha? Lang ka sisimba ng linggo. Tapos siya naman na hindi sumisimba, paano naman titiba yung anak sa pagsisimba? Amen? Kaya, kung ano yung iyong ipakita, siyempre gagayahin ka. Tatay ka kasi So, ituro niyo yung loyalty sa pamilya, tapos ituro ninyo, ipakita niyo yung buhay ninyo bilang halimbawa ng tamang pagsunod sa Panginoon. Kaya sabi sa unang Korinto 11:1, sabi ni Pablo, gayahin ninyo ako tulad ng ginaya ko naman ang Panginoong Hesus. Amen? Unang Korinto 11, talatang 1. Gayahin mo ako. Tapos sabi doon sa 4:9 ng Pilipos, yung nakita mo sa akin, narinig, yung natutunan, nakita, narinig, isagawa mo at ang Diyos ng kapayapaan ay sasa iyo. Okay, so, mahalaga na meron po tayong kinokopya. Paano natin kokopyahin o gayahin na isang tao? Una, obserbahan mo, siyempre, ang kanyang kalagayan, ang kanyang buhay. Gagaya ka ba sa tao na hindi naman matatag sa pananampalataya? Kaya nga, kung sino kasama mo, di siyempre, yun ang i-influensya sa'yo. Sa 15:33 ng unang Korinto, sabi niya, ang masamang kasamahan ay nagpapasama ng ugali. Siyempre, pagka masama at mali yung kasamahan mo, ma-influensyahan ka nun. Kaya kung ang kasama palagi, kung hindi ka matatag, kung hindi ka malakas, at ang sasamahan mo yung palamig-lamig, reklamo na reklamo sa buhay, magiging ganoon ka rin. Amen? Kaya, ang kailangan mong gawin, palakas ka, at turuan mo siya. Kaya kung tayo maging leader, ganoon din ang gagawin natin. Pangalawa, spend time with the person. Ang pinagsasalinan nung katungkulan, nung baton, halimbawa si Moises, sino ang pinagbigyan niya nung sumunod na leadership? Sino? Si Josue. Bakit? Lagi nasa tabi ni Moises, lagi susunod-sunod. Si Elijah, kanino ibinigay yung kanyang balabal? Kay Eliseo. Bakit? Susunod-sunod kasi si Eliseo sa kanya. So, ganon din po tayo, hindi mo ma-imitate isang tao hanggat hindi ka sumasama sa kanya. Amen. So, marami po dito noon nung tinitraining ko na hindi nasama sa akin, pero gumagawa naman. Pero pag inaaya ko,
meron siyang ibang sinasabi daw ang Holy Spirit sa kanya. Sabi ko, bahala ka. Ayun, singhap-singhap ang nangyari. Ang marami ay hindi nagtagumpay sa ministry nila. Dalawa ay naging pastor. Na ganun yung itsura, no? Ganun yung ugali. Yung isa namatay na, nahulog sa mangga. Namatay. Yung isa naman, ayun, sisinghap-singhap na doon sa, ewan ko, sa Langkewa yata, na ang tagal-tagal na, hindi na lago ang ministry. At lagi, pagka nagpupunta yon sa munisipyo, pinagtataguan na ng mga konsihal, mga politiko, kasi alam nila magdidilihensya na. So, ngayon sabi ko, galing yan sa akin, pero hindi sila nagpatuloy sa amin. Ayaw sila magpa-disciple. So, kaya alam po niyo, kahit sa anak natin, no? If you do not spend time with your kids, hindi sila magiging sa inyo. You will never influence them ng buhay ninyo. Kaya, spend time sa Panginoon. Lagi kayong mananalangin. Amen? Alam po ninyo, ang Panginoon, sabi ko nga kahapon sa kalalakihan, ang priority niya, hindi ang pagpapagaling na may sakit, hindi yung pagpapatawad ng kasalanan, hindi yung paghahanap ng mga tao. Alam po ninyo, ang kanyang prioridad sa buhay, yung kanyang umaga, yung kanyang gabi, laging manalangin sa kanyang Ama. Nananalangin palagi siya. Amen? Kaya, pag marami siyang panahon ng pananalangin, pagka po meron siyang, pag tayo maraming panahon ng panalangin, makikita natin ang Panginoon. Pag lumabas po yan, pag lumabas, may mga inaalihan ng demonyo. Sasabihin lamang niya, sa pangalan, lumabas ka, masamang espiritu, madali lumabas. Pagka po hindi babad sa panalangin, tadyak dito, tadyak doon, sigaw dito, sigaw doon, na pinapalabas yung demonyo, hindi lumabas. Kaya sabi ng magulang, Panginoon, dinala ko po sa iyong mga alagad, yung aking anak na inaalihan ng dyablo, hindi po nila mapalabas. Tapos, sabi ng Panginoon, hanggang kailan ko kayo titiisin? Kayong kaunti pananampalataya. Kung kayo magkaroon ng pananampalataya kahit na kasing laki ng butil ng mustasa, masasabing sa bundok, umalis ka at walang hindi mangyayari. Kaya ang sabi niya doon sa sa bata, sa demon, sabi niya, oy, dyablo, lumabas ka sa batang ito. Ganun lang. Lumabas. Yung mga alagad, siguro maghapon, yung tadyak ng tadyak, sigaw dito, sigaw doon. Hindi lumabas. Alam po ninyo, noong pagkatapos noon, lumapit yung mga alagad, sabi niya, kakaiba rin itong ating Panginoon. Sabi niya, tayo, pinagpawisan na tayo ng pagre-rebuke, hindi lumalabas yung dyablo. Samantalang siya, sandali lang ay lumabas. Sabi niya, Panginoon, ano po sikreto ninyo? Ano sikreto? Sabi niya, ang ganito, hindi lumalabas kundi sa pamagitan ng panalangin at ng pag-aayuno. Amen. Kaya ngayon, Quaresma ngayon, Holy Week ngayon. Kaya italaga natin sarili natin, katulad ng Panginoon sa prayer. Imitate yung ginagawa ng Panginoon. Kahit kayo nanay, kahit kayo tatay, o natay kayo, o tanay kayo, sabihin, balo na kayo, nag-iisa na lang kayo. Alam nyo, italaga nyo ang buhay nyo sa Panginoon. At gagamitin din kayo ng Panginoon. Amen. Panalangin sa mga may sakit. Amen. Hallelujah. Alam mo, isang bagay nakita ko, lahat tayo nagkakaproblema. May maliit, may malaki, may maluba, may hindi maluba. Pero isang bagay po ang nakita ko, pag ikaw po ay may panahon ng pananalangin sa Diyos, pagbabad ka ng panalangin sa Panginoon, kahit anong laking problema, nadadala mo yan at nalulutas ng madali. Amen. Pero pagka sinikap mong gawin yung mas malaki na magagawa ang panahon na magagawa mo,
Alam po ninyo, ang hirap lutasin ng problema. Pero pagka dahil babad sa Panginoon, nakikita natin ng madali yung dapat gawin at malakas yung ating pananampalataya na dadala natin ito hanggang sa ang problema'y lumaya sa atin. Pero pagka kulang tayo sa Panginoon, hirap na hirap tayo. Amen. Ang dami nating ginagawa, hindi nagtatagumpay. Pero pagka tayo po'y babad sa Panginoon, sa prayer, kahit madali lang yung ating solusyon, nasusolusyonan ng madali. Bakit? Sapagkat ang Holy Spirit ang siyang gumagawa ng bagay na hindi natin kayang gawin. Amen. Hallelujah. So, praise the Lord. Kaya gusto ko po at nais ng Panginoon na tayo i-bless, maging matatag tayo, malakas tayong Kristiyano. Pero hindi po natin magagawa yan nang hindi tayo nagtatalaga sa pagbabasa, pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi tayo nagtatalaga na sumunod at gawin yung ipinagagawa ng Diyos sa atin, sapagkat the more na ginagawa mo ang isang bagay, gagaling ka sa iyong ginagawa. Lagi ko sinasabi sa inyo, yung what you practice, you will be good at it. Kaya tayo pag sumunod sa Panginoon, ay isabuhay po natin yan. At pagkatapos yung pattern, imitate po ang Panginoon. Sa ibang salita, reproduce the character ng Diyos sa buhay nyo. At kung paano ang Panginoon ay nagtalaga ng buhay sa Diyos at sa ibang sa mga tao para maligtas, ganun din po tayo. Pero hindi po madali yan sapagkat may demonyo, kaya dapat po dadagdagan po natin ang ating pananalangin, panahon ng pagtatalaga sa panalangin at sa salita ng Panginoon at pagsasabuhay nito. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin. Tumayo po tayo lahat.